Hi mga kabebas! Another day, another luto na naman. At ayan nga, ako'y kagigising lang. Paggising ko, nakita ko ang aking asawa, nagpe-prepare na ng aming pananghalian. Sabi ko sa kanya, wait, antayin mo ko, kailangan ko ng content ngayon. Kaya ayan na, pinicturean ko siya, inayos ko, katabi na naman ng phone holder dahil sigurado ko habang naghihiwayan siya'y nanonood. Kahit nagmumuni-muni pa ako, kailangan ko mag-video at ayan na nga, nag-start na siya magluto. Gisa-gisa muna. Habang nagluluto siya dyan, nagkukwentuhan kami. Siyempre, nag-voice over ako kaya hindi nyo maririnig kung anong pinagkukwentuhan namin. At ayan, isusunod na natin yung karning baboy na kanina niya pa daw minarinate. Tinanong ko siya, kailan pa minarinate yan? Hindi, pinalambot ko lang kanina yan. Para siguradong kumapit na ang lasa sa karne, kaya kanina niya pa minarinate. Siyempre, yung pinagbabaran niyan, hindi niya tinapon. At ayan na nga, takpan muna natin para palambutin. Fast forward na tayo, ayan, ilalagay na natin yung kanyang pinagbabaran para hindi matuyo ng sabaw ang ating niluluto. Tapos halu-haluin lang. Nilagyan niya ng tubig ang ating niluluto para siguradong malambot ang ating karne. Then habang tinakpan niya yan, pinapalambot, sinilip ko yung aking sinampay at nakita ko parang gusto ko na siyang tupiin pero grabe, tamad na tamad talaga ako magtupi. Naglagay na pala siya ng mga pampalasa, kamonti ko pang hindi mabidyohan dahil nga nag-iisip ako magtutubi ba ako kaso iba talaga yung katamaran ko today. At ayan, nalagay niya na ibang sangkap ng ating niluluto tulad yan green peas kasi mahirap daw yan palambutin. Tapos hinahalo niya yan, habang nagluluto, naghahalo siya, nagkwekwentuhan kami. Syempre hindi ko nasasabihin ko ano pinagkukwentuhan namin. Tapos ayan, nilagay niya na rin yung carrots dahil alam niyo na mahirap din palambutin ng carrot. Then halo-halo lang. Tapos ayan, sinunod niya na din ng patatas, tapos sinalo-halo lang niya ulit. Tapos sinunod niya na rin dyan ng bell pepper. Halos nilagay niya na lahat ng mga sangkap ng aming niluluto, ng kanyang niluluto pala, sorry. Tapos sinakpan niya ulit para mapalambot, pero sa totoo lang, gutom na talaga ako niyan. Kasi anong oras na yan? At ayan, malambot na ang lahat ng sahog, kaya isusunod niya na ang atay. Atay na binabad niya sa suka para daw mawala ang lansa. Yan ang huling ilalagay niya kasi yan daw pinakamadaling palambutin para hindi ma-overcook ang ating atay. Konti na lang at maluluto na at may nag-aantay na rin yan. Gustong kumain ng kanyang pamangkin at ito'y papasok pa. Kaya ayan mga kabebes, tapos na ang kanyang niluluto. Kaso may nakalimutan siya, lagyan daw ng konting asukal, pampabalance ng lasa. Pero halos luto na yan. Kaya tignan nyo, ang sarap ng itsura niyan. Sabi ko sa kanya, dapat merong taste reaction kung masarap ba talaga ang kanyang niluluto. O ayan, di ba? Itsura pa lang, luto na. Kaya ang ginawa namin, pinakain muna namin ang kanyang pamangkin. Tatanungin ko siya kung anong lasa ng kanyang niluluto. O, di ba? Tapos tinanong ko siya dyan, anong lasa? Ito ang sagot niya. Salamat sa panonood!